kung mahaba ang pila sa SSS branch na mapupuntahan mo, mas maganda mag-set up ka ng appointment through online para hindi ka napipila pagdating mo doon. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para makapag-set tayo ng appointment through online, kailangan nating pumunta sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at i-type or search lang natin ang sss.gov.ph. At may makikita tayong ganito, i-click lang natin itong create a my.sss account or login. At may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong login. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So kailangan natin ilagay para makapag-sign in na tayo. By the way guys, kung hindi pa na-register yung SSS account niyo online, may video na po kong ginawa kung paano i-register at magkaroon kayo ng user ID at password. So kung meron na kayo, ilagay nyo na lang po yung user ID at password, then click sign in. At may makikita po kayong ganito na makaka-receive po daw kayo ng OTP sa cellphone number na nakaregister sa inyong SSS account. So dito i-click nyo na lang po itong Get PIN. At pagkatapos mag-antay na lang kayo na may ma-receive kayong text sa inyong cellphone number. At may iba naman na ang problema ay wala na sa kanila yung cellphone number na nakaregister sa kanilang SSS account. So hindi na talaga sila makaka-receive ng OTP. So kapag ganun yung problema ninyo, huwag mag-alala kasi may video na po ginawa kung paano mag-login sa inyong SSS account kahit wala na yung cellphone number. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box or hanapin nyo na lang po sa mga videos ko. So bali ganito po yung text na marireceive ninyo kay SSS. At nandito po yung OTP. So ito po yung ilalagay ninyo dito. At kung nalagay nyo na, pwede nyo na po i-click itong login. And then may makikita na po kayong data privacy notice dito. So scroll down nyo na lang po yan. At dito sa pinakababa may makikita po kayong I agree. So i-click nyo na lang po yan. At kung nakapasok na kayo sa inyong SSS online account at nandito na kayo sa homepage, so para makapag-set tayo ng appointment, kailangan nating i-click itong parang box na nandito. So ito pong may square guys. So i-click nyo po yan para mag-set ng appointment. So dito kailangan na nating mag-set ng appointment. So para less hassle na, hindi na tayo pipila pagdating natin doon sa SSS branch kasi nga may appointment na tayo. So para makapag-set ng appointment, unahin muna natin itong select purpose. So i-click lang natin yan. So dito pwede kayong pumili kung ano yung mga purpose ng pagpunta ninyo doon sa SSS branch or pag-set ninyo ng appointment. So una, merong benefits dito. So pwedeng cancellation, replacement, return of benefit check, change of guardian, compliance to annual confirmation of pensioners or ACOP, death claim application, disability claim application, EC benefit claim, funeral claim application, issuance of certificate for pensioners, maternity claim application, medical examination for disability sickness claim, medical examination on disability or sickness claim, PESO fund benefit claim application, request for letter of introduction for opening of savings account, retirement claim application, sickness claim application, at dito sa baba meron ding contribution. So kung about contribution, pwede kayong pumili dito. So una is yung Flexi Fund, Voluntary Provident Fund, Enrollment or Amendment. Next is yung non-remittance of contributions by employer, refund of contributions, request for manual verifications of contribution, request for posting adjustment of contribution, at dito meron ding loans, about loans po. So cancellation, replacement, return of loan check, contested loan, educational loan application, loan repayment concerns kagaya ng unposted loan payments, non-receipt of loans proceed, non-remittance of loan amortizations deducted by employer, pension loan application, at meron din dito sa baba about membership. So pwede din itong cancellation of multiple SSS number, compliance to SSS number application, presentation of documents, issuance of certificate of membership status, non-reporting for coverage by employer, posting of date of coverage, at ang panghuli ay request for membership data change.
So dito kayo nang bahala pumili kung ano yung purpose ng pagpaset ninyo ng appointment. So piliin nyo na lang kung ano yung purpose na nandito. So kagaya sa akin, nakapili na ako at yung purpose ko ay compliance to SSS number application. So ito yung nakalagay dito. And next dito naman tayo sa baba sa pag-select ng region. So i-click na lang po natin ito. So dito kayo nang bahalang pumili kung saang region kayo nabibilong. So pwedeng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at meron ding POAA and foreign offices. At next dito naman tayo sa baba sa pag-select ng SSS branch na gusto ninyong puntahan. So i-click na lang po natin itong select branch. At dahil sa Mindanao yung pinili kong area, so halos ng mga province or cities na nandito ay belong sa Mindanao. Pero kung NCR or Metro Manila kayo, kayo nang bahalang pumili kung saang area ng SSS branch kayo pupunta. So kagaya sa akin, Davao yung SSS branch na pinakamalapit sa akin kaya ito na yung pinili ko. At next dito naman tayo sa pag-set ng appointment date. So i-click lang po natin yan. So dito kung nakikita niyo yung petsa na hindi na pwedeng maklik, hindi na po available yan. So kung ano lang yung petsa na naka-highlight dyan, yun lang po yung pwede ninyong pagpilian. So kayo nang bahalang pumili kung anong petsa kayo pupunta doon at anong petsa kayo bakante. So make sure lang kung pipili kayo ng date dito, dapat makakapunta talaga kayo. At kung nakapili na kayo ng araw na pwede kayong pumunta sa SSS branch, dito na tayo sa baba sa pagpili naman ng oras, kung anong oras kayo pupunta. So dito kayo nang bahalang pumili kung anong oras kayo pupunta. So merong 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10. So kayo nang bahalang pumili kung anong oras kayo makakapunta. So make sure yung oras at petsa na pinili niyo dapat makakapunta kayo sa SSS branch na yan. At kung nakapili na kayo, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng concern. So dito, kung may mga concerns kayo, pwede nyo naman pong ilagay dito. So kagaya sa akin, submission of documents lang yung nilagay ko, pero parang optional naman to. Kung meron kayong concern, maglagay kayo, pero kung wala, wag nyo nang lagyan. So kung okay na lahat at wala namang problema, pwede na po tayong mag-proceed. So i-review nyo na lang po lahat, then i-click na natin itong next. And then mapupunta na po tayo sa pag-review ng ating appointment time, date at saang SSS branch tayo pupunta. So make sure guys na makakapunta kayo sa net ninyo na appointment. So kung okay na at na-review na lahat at wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong set appointment. So ito pong may square. And then may makikita na po kayong ganito. So successful na daw yung pag-set up ninyo ng appointment. So dito may makikita po kayong SSS number ninyo at meron ding transaction number dito. So mas maganda screenshot nyo po to para meron kayong copy pagpunta niyo doon. So make sure lang na yung appointment date, yung time, dapat makakapunta talaga kayo nito. And dito yung purpose niyo, and make sure guys pagpunta nyo doon, magdala kayo ng mga kinakailangang requirements. So dalhin nyo po daw yung SSS card or yung UMID card niyo. Pero kung wala, magdala kayo ng 2 valid ID. So make sure daw guys, at least isang ID ay may picture ninyo for authentication purposes. And dapat 15 minutes before ng inyong schedule ay nandoon na po kayo sa SSS branch para hindi po talaga kayo malate. May iba kasing branch na hindi pa masyadong busy pagpunta mo doon, tapos yung schedule mo for example 9 ng umaga pero 8 pa lang wala na masyadong tao or 8:30 pa lang wala masyadong tao, so pwede ka nang magpunta doon at pwede nang asikasuhin ni SSS yung concern mo. Pero kung hindi nyo naman na screenshot ito, huwag mag-alala kasi may marireceive kayong email na kagaya nito. So merong confirmation request dito, so may nakalagay successful na daw yung pag-set up ninyo ng appointment, and nandito rin yung transaction number ninyo. So pwede nyo po itong screenshot at ito yung ipapakita ninyo sa SSS branch. So bali may reminder pa rin dito na dapat 15 minutes before ng inyong appointment schedule, dapat nandun na kayo at magdala kayo ng valid IDs na kinakailangan nila. So dapat at least isang ID ninyo ay may picture for authentication only.
So ganun lang kadali guys mag-set up ng appointment sa inyong SSS online account. So pagdating nyo doon sa SSS branch, less hassle na kasi ipapakita nyo na lang po yung appointment niyo at hindi na kayo pipila pa. So kayo na yung mauuna doon.